So, yun nga, sumahod ako ng 1.7 yun, pera dito sa Saudi. So, okay naman yung trato ng aking amo. Ng pinakaamo ko talaga. Yun lang ang problema, yung napapasukan mo na mga amo. Ginawa ko yun sa 2 taon mahigit na iba-iba ang amo ko. Hanggang bumalik ako sa Saudi, galing ako ng Pilipinas sa bakasyon ako, tapos bumalik ako dito. Ganun pa rin ang style ng aking amo, ay binibenta din niya ako, pinagkikitaan niya ako. Pero okay naman yun. Yun nga lang, may karapatan ako na magreklamo sa kanya kapag hindi mabuti ang napasukan kong amo. So fast forward, binenta ako ng pinakaamo ko. After 1 year na bumalik ako sa kanya, galing bakasyon, binenta niya ako. So, dito ako binenta niya kasi okay naman. Sa sahod, sa trabaho, okay naman. Sa pagtrato nila, okay naman. So, ang masasabi ko lang talaga is, hindi po talaga pare-parehas yung magiging amo mo dito sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Kasi sa 2 taon mahigit ko na paiba-iba yung amo ko na napapasukan is iba-iba ang ugali. Iba-iba ang trato, ganun yun talaga. Kasi lahat naman ng tao ay hindi pare-pareho. May mga naging amo rin ako na mga ilang buwan ako sa kanila na natili dahil okay sila. Pag natapos ka sa kanila ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, depende sa kanila kung hanggat kailan kanila gusto na manatili. Kasi mahal po ang binta ng amo ko sa kanila sa 1 buwan. So yun, may nagbibigay ng pera, may nagbibigay ng damit, may nagbibigay ng mga hygiene mo, shampoo, mga ganon. May nagbibigay. Kaya swerte ko sa mga naging amo ko rin. Sa mga na ibang amo ko na mabait, may contact din ako sa kanila. Sa mga hindi po maganda ang amo is, yun nga, hindi ako nagtatagal, siguro mga 1 buwan lang, ganun. Mayroong 1 linggo lang, mayroong 2 araw lang, nang ganun. Mayroong 2 weeks lang, ganun. Tapos, may CCTV sila kahit sa pagtapon ng basura mo, binabantayan ka, kung ano tinatapon mo. Merong amo na yung basura na tatapon mo is check niya yun kung ano yung tinatapon mo. Kung wala ka namang ginagawang masama, hindi ka kailangan matakot. Kaya sa mga baguhan dyan, kung gusto nyo talagang mag-abroad is lawakan nyo ang pasensya nyo, pag-unawa, pag-intindi, pag-titiis, sakripisyo talaga ang kailangan. Kasi hindi po talaga biro. Kasi maninibago kayo sa pakikisama sa kanila, sa trabaho, sa pagkain, ma-homesick ka pa, ma-stress ka pa sa amo. Ang dami mong isipin na mga bagay na hindi mo naranasan sa Pilipinas, maranasan mo dito sa ibang bansa. Kaya saludo ako sa mga OFW na sobrang tapang. Kasi hindi ka magiging OFW kung hindi ka magiging matapang. Kasi hindi mo maranasan sa Pilipinas, hindi mo nararanasan kung anong naranasan mo dito sa ibang bansa. Kasi sa Pilipinas, napakalayo ng tawag nito, diferensya sa buhay abroad at buhay Pilipinas. Dahil dito, sobrang pagtitiis, pagtitipid, yung iba na ikaw pa bumibili ng pagkain mo kasi hindi nabibigay yung amo. Kaya God bless mga kabayan.